kayong lahat. Drag me to hell. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ganyan kaanghang ang mga binitiwang salita ni Vice President Sara Duterte mismo laban sa dating unity partner niya na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung matatandaan ay ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpalibing sa ama ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Marami pang ibang banat si VP tulad ng ginamit lang daw siya ni Marcos para manalo sa eleksyon noong 2022. Mga banat na ayaw ng patulan ng Malacanang. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Vice President Sara Duterte may samut-saring patutsada kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang dati niyang running mate hindi naman daw marunong maging presidente. Madugong kampanya kontra droga, formal nang ipinasisilip ni Senador Bongo sa Senado. Ang napili niyang mamuno sa investigasyon, ang komite ni Senador Bato de la Rosa. Matapos ang sunod-sunod na oil price hike, bawas singil naman, nakaamba. Posibleng tapyas sa presyo ng produktong petrolyo, alamin. Lider ng Hamas, patay sa operasyon ng Israel. Ang higit isang taong gera sa Gaza, matatapos na kaya? At mga miyembro ng One Direction nagsalita na ukol sa pagpanaw ng bandmate na si Liam Payne. Hindi madalas humaharap sa media si Vice President Sara Duterte. Pero ngayong araw sa isang sit-down interview, maaanghang na salita ang kanyang binitiwan laban sa Administrasyong Marcos. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Drag me to hell. Sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ganito ang mga binitawang salita ni Vice Presidente nang matanong ng media tungkol sa pagkasira ng relasyong Duterte-Marcos. Matatandaang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpalibing sa ama ni Bongbong Marcos na si dating Presidente Ferdinand Edgerlin Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon din kay VP, totoong naggamit lang siya ni Marcos para manalo sa eleksyon. Tatakbo lang sana raw siya ulit bilang mayor ng Davao, pero kinumbinsi siya ni Senadora Amy Marcos na tumakbong bisi ng kapatid. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Magamit. Yes, clear naman yun. Para mapapayag daw siya noon, may dalawang bagay siyang hiniling. Ang mamuno sa Department of National Defense at suportahan ang kanyang air travel expenses para regular na makauwi sa kanyang mga anak sa Davao. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Pero naghimutok si VP na hindi binigay ang air travel request. Sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course.
Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So hindi na, isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. Some form of insincerity. Isa pa sa rason kaya siya pumayag na tumakbo bilang Vice President ay dahil gusto niyang makita na matapos ang mga nasimulang proyekto ng kanyang ama. Madaming big ticket projects. Si PRD. Sa build at that time na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan. Kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. Naisip din niya na kung hindi siya pumayag sa pagkabisi at nanatiling mayor na lang, alam daw niyang pahihirapan siya. Imagine nyo, kung mayor ako, tas hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Sa dami ng puna niya sa pamamalakad ni Marcos sa gobyerno, ang assessment niya, Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong tumanggi namang magsalita ang Vice Presidente tungkol sa mga issue sa kanyang budget na ngayon ay binubusisi sa Kamara. Sa pagdinig naman sa extrajudicial killings kung saan isinangkot ang kanyang ama, anya maaring siya na ang susunod na papangalanan sa komite. Sa banta namang maaaring ipaaresto ang mga taga-OVP na hindi sisipot sa pagdinig, sasamahan na lang daw niya ang mga ito sa kulungan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, BNC. No comment. Yan lamang ang sagot ng Malacanang sa mga patutsada ni VP Duterte kay Pangulong Marcos. Ayon kay Presidential Communication Office Chief Cesar Chavez, wala pa daw siyang nakukuhang anumang opisyal na pahayag mula sa tanggapan ng Pangulo. Kung ang Malacanang tahimik, palaban naman din ang mga mambabatas ng bumwelta sa mga atake ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa Agenda Report ni Zandro Ochona. Nanindigan si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na huwag nang ilihis ni Vice President Sara Duterte ang atensyon ng taong bayan at harapin ang mga isyong ipinupukol laban sa kanya. Sa isang pahayag, iginiit ni Gonzales na deserve ng mga Pilipino ang malinaw na sagot lalo't pondo ng taong bayan ang nakasalalay dito. Kailangan din anyang ipaliwanag kung bakit nagamit ang confidential and intelligence funds ng DepEd para sa youth leadership summits. Gayong mismong military officials na ang nagsabing hindi sila kasali sa proyekto pero ginamit ang kanilang certification para maipaliwanag kung saan napunta ang 15 million pesos na intel funds ng DepEd. Sinabi naman ni House Majority Leader Manix Dalipe, halatang desperada na ang pangalawang Pangulo. Imbis kasi nasagutin ang mga seryosong alegasyon, mas pinili ni Duterte na atakihin ang Pangulo at ang Speaker. Ipinunturi ni Dalipe na dapat mapanagot si Duterte sa pagbagsak ng antas ng edukasyon sa ilalim ng kanyang panunungkulan at ipaliwanag ang umano'y maling paghawak ng pondo ng publiko. Buwelta naman ng House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman, Representative Joel Chua, hayaan silang gawin ang kanilang trabaho na busisiin kung paano nagastos ang pera ng taong bayan. Hindi rin anya maganda ang banta ni Duterte na ipahuhukay ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at itatapon sa West Philippine Sea. Seryoso man ito o hindi? Tingin ko hindi po maganda na ito po mga salita po ay nanggagaling po sa pangalawang pinakamataas na opisyal po ng ating bansa.
Nagtataka naman si Quadcom Overall Chairman Representative Robert Ace Barbers kung saan nakuha ni Duterte na siya ang tinutumbok sa House Quadcom investigations. Wala, kasi hindi naman pasok sa tinatalakay ng Quadcom sa ngayon. Hindi yan pasok sa mga subject matter na tinatalakay na itong apat na committee ito. Sa pahayag din ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, maliwanag na desperadong paraan ito ng pangalawang Pangulo para iligtas ang sarili. Kaya paalala niya, hindi ito episode ng MMK, sabay hirit ng transparency at accountability. Sa kabila ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo, hindi natinag ang mga kongresista at tuloy ang investigasyon ng Quadcom at ng House Committee on Good Government sa mga darating na linggo. Para sa agenda, Zandro Ochona, BNC. At makakasama po natin ngayon si Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel. Congressman Pimentel, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky. Magandang gabi, Corina, to all your viewers. Sir, unang-una, ano ho ang inyong mga masasabi o kaya reaksyon dito po sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Unfortunately, Pinky, I was not able to see the video. Actually, marami rin ang nag-text sa akin kung nakita ko daw yung video. I am Surigao now. Ang dami kong ginagawa dito, the State of Province Address ni Governor Pimentel, and then nakikmeeting pa ako sa mga mayors. But I was informed na meron lang press conference kanina. But at that moment, I could not comment dahil hindi ko pa nakikita talaga yung video. Okay. Marami ho kasing nasabi, 2 oras ho halos yung naging press conference kanina at ilan nga po, Congressman, ay sinasabing di naman daw po kasalanan ni VP Sara na hindi marunong mamuno si Pangulong Bongbong Marcos. Yung isa pa po, sinabi din niya na nagamit siya ng mga Marcos para nga daw manalo kasi kung wala siya, ay mahirap silang mananalo doon sa huling eleksyon dahil posibleng ang manalo daw ay si dating Vice President Leni Robredo at yung isa pa po ay sinabihan daw niya si Senator Amy Marcos na tigilan na siya. Kasi kung hindi, baka pahukay daw niya yung labi ni dating Pangulong Marcos at itapon sa West Philippine Sea. Would you like to react to at least some of those that I've told you, sir? On the first statement, I think it was your decision, no? Kasi pwede namang hindi siya tumakbo. So, noong 2022, it was very clear na gusto rin niya tumakbo Vice President kasi hindi mo naman mapipilit ang isang kandidato na tumakbo kung ayaw talaga niya. Now, dun sa pangalawang statement niya, I don't think that would be possible kasi alam mo, ang yung cemetery ng mga bayani, kordyado yan. In fact, I think it's the Philippine Army who nag-guard dyan. So hindi basta-basta ang pumasok ang kahit na sinong tao. So kung may planong kain yun, you have to get permission from the authorities guarding the cemetery. So I think that would really be impossible at this time. Congressman, ito pong hidwaan sa pagitan ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte, suktulan na ho ba ito? I mean, parang tuloy-tuloy eh. Well, hindi mo naman masisisi ng administration. It was not the administration who fired the first shot. Naalala nyo, I think yung Davao Group ang unang nag-rally, yung Maisog rally, and called the President several names, kung ano-ano pang mga akusasyon, and probably this administration, of course, would not take it sitting down. And then lumabas na nga itong mga issues, lumabas itong mga intelligence fund, kung ano-ano pang mga lumalabas, and the Congress is just doing its job. Tingin ko, hindi matatapos to hanggat ikangang dumating yung sunod na eleksyon. Pag-usapan po natin saglit yung sa Quadcom, narinig ko po kanina si Vice President Sara Duterte na ang sabi niya, not in these exact words, Congressman, but so far, hindi pa naman lumalabas ang kanyang pangalan doon sa Quadcom at ang lumabas ay ang pangalan ng kanyang ama. And I think, if I remember correctly, ang sabi niya, baka siya na daw ang sumunod. Nakikita niyo ho ba na posibleng lumabas ang pangalan ni Vice President Sara Duterte dito sa hearing sa Quadcom? So far, sa 9 hearings namin, wala naman lumalabas na pangalan niya. No?
We have other resource persons. Marami na tayo, kung mga 20 resource persons siguro na nag-execute ng affidavit. So far, wala pang pangalan na lumalabas ni Vice President Sara. Sa good government, sir, yung pong sa kanyang Well, budget, the Quadcom is deliberating subject matters regarding AJK, extrajudicial killings, POGO, and illegal grants. Yung doon naman po sa good government, they are deliberating issues on the intelligence fund, confidential funds of the OVP, and then yung intelligence fund na 112.5 million doon sa DepEd. So, magkaiba po ang tinatalakay ng Quadcom at saka iba po rin po ang tinatalakay ng DepEd. tama po. So kaya nga nagpunta po ako doon sa good government dahil kahapon ho yung naging sagutan, yung lumabas na milyon-milyon na ginagamit. Supposedly di umano dito sa mga sinasabing mga safe house. Congressman, nagkaroon ho ba ng linaw kung ano itong mga safe house na ito? Well, doon kasi sa liquidation na ginawa ng DepEd, no? Doon sa 112.5 million pesos, may nakalagay doon na, if I'm not mistaken, 16 million pesos na ginamit para sa safe houses. No, merong kasi ang pag-liquidate niyan, acknowledgement receipt lang, no? So merong mga 32 or 34 acknowledgement receipts na supporting the liquidation. Now, out of 34, merong isa doon na 1 million pesos na acknowledgement receipt na ang ginamit yung safe house ginamit lang ng 4 na araw. So, lumalabas 250,000 per day. So, yun pong tinatanong ni Congressman Acop during the deliberation sa good government, paano nagastos ito sa ibig sabihin, isang araw, 250,000 pesos ang safe house. So those are the questions that needs to be answered. Ang tanong ngayon, masasagot ho ba yan? Meron ho kayang darating sa opisina ni Vice President Sara Duterte para magbigay linaw dito sa sinasabing ang ginamit na pera sa mga safe house? Well, there are two issues that we are tackling, no? Yung OVP and then yung DepEd. So far, walang lumalabas na mga personnel doon sa OVP, and that is why the good government yesterday issued already a show cause order to this person. Specifically, Mr. Pardo, siya ang nag-cash advance ng 112.5 million pesos, siya din po ang nag-liquidate. So, 3 beses na po siya inimbitahan, hindi siya sumisipot. So, yun ang, and then there are other personalities na inimbitahan po natin, no? And then, yung sa DepEd naman, so far, sumisipot naman yung mga personnel doon. Pero meron din iba na hindi talaga sumipot. Again, nag-issue na po ng show cause order ang Good Government Committee. Congressman, kahapon po medyo matindi po yung inyong aligasyon o akusasyon laban kay dating DepEd Undersecretary Densing. Ang pagkarinig ko nga po ay basically sinasabi niyo humihingi umano ng kickback itong si Yusek Densing sa pagpapagawa ng mga school building na aabot ng 18. Yun po yung aking naalala, 1/8 ho ba, 18%? Yes, there is one congressman who told me, hindi ko muna papangalanan dahil ayaw pa muna niya mag-testify, no? Na pumunta doon si Mr. Densing in asking for 18% commission. Now, I was able to talk also to 3 congressmen from Manila na sometime this year or last year, nakipag-meeting din si Mr. Densing with them, and then dala-dala ni Mr. Densing yung isang contractor na ang nangangalan is Architect Ralph Texon. And then sinabi pa niya na si Architect Ralph Texon ang gagawa ng mga school buildings. And of course, again, implying that he would like to ask for a commission. And then, more than that, sa akin nangyari talaga. Opo. Kasi meron akong 180 million pesos for 2 school buildings
sa high school, 15 classroom building seats. Isa is 103 million, the other one is 78 million pesos. Now, in the early part of 2024, pinabidding na natin to because it was included already in the National Expenditures Program sa NEP. So once it is already included in the NEP, pinapasa po sa DPWH yan. And then yung DPWH is scheduled yan pag-bidding. Now, before the bidding, somebody called me who is a friend of Mr. Dinsing and told me na meron palang project ka dyan na school building, ibibiding na pala, makikipag-usap muna sa iyo si Mr. Dinsing. Eh sabi ko, bakit? Ano bang pag-uusapan? Well, alam mo na, para ma-release yung pondo, sabi ko, hindi na ako makikipag-usap, nandyan na sa National Expenditure Program yan. And then, afterwards, na hindi nga ako nag-come across, eventually, the bidding was canceled because yung sub-allotment release, yung pag-release ng pondo, hindi dumating. So I assume na kaya hindi na-release yun because yun na nga, humingi si Dinsing. And not only that, nung natanggal na si Dinsing sa DepEd, an official of DepEd called me. Sabi niya, Kong, meron ka bang project dun sa district mo na worth 34 million pesos? Sabi ko, oo, naka-schedule na rin para bidding yan, pero na-hold direct. Alam mo, sabi sa akin ng official, sabi niya, ito ilalabas na namin dahil hinold ni Dinsing. Aha. Okay, Congressman, isang tanong na lang ano po. Hindi niya pinalabas. Opo. Ang sinabi niyo po kahapon, ang Ang sinabi niyo po kahapon, hindi lang kayo ang may experience na ganito. Sabi niyo may iba pang mga congressman. Ang tanong po, willing ho bang magsalita din? Yes. Umano itong Yes, mga but- congressman. At sino po itong mga congressman na ito? Hindi ko muna papangalanan ngayon yan, ano? But clearly, some of them are members of the good government, yung Okay. mga Manila congressmen, and then kakausapin ko pa sila. Pero sila mismo ang nagbigay sa akin ng mga pangalan ng contractor, sila mismo din ang nagbigay sa akin ng information, and then yung isang congressman from Visayas, siya din na nagsabi sa akin na iningan din siya ng 10%. Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Habang nagbabangayan ang kampong Marcos at Duterte, isang political reconciliation naman ang nangyari kahapon sa Sorsogon at ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, naging susi rito si Senate President Chis Escudero. Sa signing ceremony ng isang bagong batas sa Malacanang kaninang umaga, pinuri ng Pangulo si Escudero dahil sa ginawa nitong hakbang para magkita sila ni dating Vice President Leni Robredo. Inimbitahan kasi ni Escudero si Robredo para salubungin ang Pangulo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena kahapon. Nagkita at nagkamayan pa ang dalawa na naging magkatunggali noong 2016 at 2022 elections. Senate President Chis Escudero, and who has taken a very important step towards political reconciliation yesterday. Well done. I'm so happy you did that. Formal nang hiniling ni Senador Bongo sa Senado na imbestigahan ang madugong kampanya kontra droga ng nakaraang Duterte administration. Sa inihain niyang resolusyon, sinabi ni Go na nais niyang palakasin ang mga mekanismo para maiwasan ang anumang paglabag sa batas sa pagtugi sa mga kriminal. Nangako si Go na magiging patas ang investigasyon. Ang tanging hangarin daw ay maproteksyonan ang buhay ng bawat Pilipino at matigil ang kriminalidad at iligal na droga. Pinag-iimbestiga ni Go ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senador at dating PNP Chief Bato de la Rosa. Una nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na hindi dapat sina Go at de la Rosa ang manguna sa anumang drug war investigation para maiwasan ang aligasyong hindi patas ang pagdinig. Nadawit kasi ang dalawa sa sinasabing drug war reward system at EJKS sa Quadcom hearing sa Kamara.
Palaisipan pa rin kung paano talaga nakaalis ng bansa noon si Guo Huaping o mas kilala bilang dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla magpapadala raw ng mga investigador sa Malaysia para alamin kung ano ang ginamit ni Guo sa kanyang pagtakas. Nauna nang sinabi ng Bureau of Immigration na lumipad papuntang Malaysia si Guo at ang kanyang mga kasama na si Sheila at Wesley Guo noong Hulyo. Pero nang humarap siya sa Senado, sinabi ng dating mayor na tumawid sila ng dagat. Aircraft ang mahalaga malaman. We have to find out what aircraft was used to leave the country and to bring Sheila, to bring their party to Kuala Lumpur. Kasalukuyang nasa Pasig City Jail si Guo at nahaharap sa patong-patong na mga kasong kaugnay sa iligal na pogo na sinalakay ng mga otoridad sa Bamban. US Vice President Kamala Harris at election rival na si Donald Trump nagpasaringan sa isang fundraising event sa New York. Susunod na yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong rush hour. Kita sa MMD live cam, heavy traffic at halos walang galawan ng mga sasakyan sa EDSA Taft northbound. Posible na raw ang pagtatapos sa wakas ng giyera sa Gaza matapos mapatay ng Israel ang leader ng Hamas. Ang mga militante pinasusuko na rin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at narito ang agenda report ni Eugene Adalia. Ito ang drone footage ng mga huling sandali ni Hamas leader Yahya Sinwar. Nakaupo siya sa sopa, balot ng alikabok sa loob ng isang sira-sirang gusali. Our forces spotted 3 terrorists running from house to house on the run. The forces that were in the area attacked the terrorist who split up after being shot. Yahya Sinwar ran away alone into one of the buildings. He was on the run, fled, and our forces eliminated him. Si Sinwar ang utak ng November 7, 2023 attack sa Israel na naging mitsa ng digmaan sa Gaza. Sa pagkamatay ng Hamas leader, may panawagan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Para naman sa ilang world leaders, isang turning point sa krisis sa Gaza ang pagkamatay ni Sinwar. He was basically the mastermind behind the 7th of October with the killings, the massacres, the rapes and the kidnapping. So his death is certainly significantly weakening Hamas. I have condemned them, all allies have condemned them, every reasonable soul in the world has condemned them. So if he has died, I personally will not miss him. Panahon na rin para maisakatuparan ang ceasefire sa Gaza ayon kay US President Joe Biden. It's a good day for the world. We got, I'm so pleased now to congratulate and getting Sinwar. We have a lot of blood in his hands. American blood, Israeli blood, and others. Nagdiwang naman ang mga Israeli matapos i-anunsyo ang pagkamatay ni Sinwar na tinuturing na isang malaking tagumpay sa laban ng Israel kontra Hamas. Para sa Agenda, Eugene Adalia, BNC. Inanunsyo na ang mga numero o pagkakasunod-sunod ng mahigit 100 party list group sa balota sa elections ng 2025. Yan ay matapos magsagawa ang COMELEC ng raffling event na tinawag nitong Makasaysayan. Alamin kung bakit sa agenda report ni Agatha Gregorio. Ladies and gentlemen, the raffle begins in 3, 2, 1.
Niraffle na ng Commission on Elections ang numero ng mga party list group na makikita sa balota para sa elections 2025. Number 1 sa balota ang 4Ps o pagtibayin at palaguin ang pangkabuhayang Pilipino. Nasa dulo naman o 156 ang Uswag Ilonggo Party. Pinatupad ang raffle system upang hindi na malito ang mga botante sa dami ng grupong nagsisimula sa letter A o number 1 ang pangalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, nabawasan na nga ang mga ganitong grupo. Hindi na nagsisimula sa A kasi alam nila na sa bandang huli, hindi naman magiging basihan ng pagkakasunod-sunod yung alphabetical arrangement natin. Ang magiging basihan numero. Yung kung may mga nakita man kayo mga A kanina, yun yung mga dati pang mga political parties or party list organizations na at that time naging strategy nila na gamitin nila yung letter A o number 1 para mauna sila sa listahan. Taong 2013, unang ipinatupad ang electronic raffle. Tinawag naman ni Garcia na makasaysayan ang raffling event ngayong taon. Ito yung kauna-unang pagkakataon na ang raffle ay ginawa na kung saan ang buong NBank ang naandyan. At the same time, ganitong klaseng procedure ang ating ginawa. Orderly, at the same time, maayos. Mananatili namang in alphabetical order ang listahan ng mga kandidato mula pagkasenador hanggang sa pinakamababang posisyon. Sa 156 party list groups na nagsumite ng konkan sa COMELEC, higit 120 lang ang may kinatawan sa raffle. Klinaro ni Garcia, walang sanction para sa party list groups na hindi nagpadala ng representative sa event. Dagdag niya, kung may aatras na grupo bago ang halalan, tatanggalin na lamang ang numero nila sa balota at hindi uulitin ang raffling. Para sa agenda, Agatha Gregorio, PNC. Ilang mga pulis pa ang nakatakdang ilipat ng pwesto dahil may mga kamag-anak sila na tatakbo sa halalan. Mahigit 1,500 na ang nailipat mula sa iba't ibang rehiyon kasama ang Cordillera at BARM. Ayon sa PNP, ito'y para maiwasan ang anumang impluensya ng mga pulis sa botohan. They remain non-partisan and impartial po sa gagawin po nating election po. Kaya expected naman po ito ng ating mga kapulisan na kapag may mga ganito pong electoral exercise po ay malilipat po sila ng lugar po. Suspendido si Albay Governor Edsel Grex Lagman. Pinatawan siya ng ombudsman ng preventive suspension dahil sa pagkakasangkot umano sa huweting. Ayon kay Lagman, matagal na niyang inaasahan ang suspension order pero lalabanan niya raw ito dahil wala raw itong basehan. Dagdag niya, kahina-hinala ang timing ng kanyang suspensyon dahil nalalapit na ang eleksyon. Sa US naman, nagpasaringan sina Vice President Kamala Harris at ang kanyang election rival na si Donald Trump sa isang fundraising event sa New York. Wala sa mismong dinner si Harris na nangangampanya sa battleground state na Wisconsin. Pero nagpadala naman ito ng pre-recorded video na may patama pa rin kay Trump. I knew that Trump guy insults you all the time because it really bothers my friends and me. Oh, Mary Catherine, it's very important to always remember you should never let anyone tell you who you are. You tell them who you are. Haters gonna hate, hate, hate. Shake it off. Shake it off. Agad namang sumagot ang Republican candidate at binatikos ang pagiging no-show ni Harris. Always it's a rule. You gotta go to the dinner. You gotta do it. Otherwise, bad things are gonna happen to you from up there. You can't do what I just saw on that screen. But my opponent feels like she does not have to be here, which is deeply disrespectful to the event and in particular to our great Catholic community. Very disrespectful. Muli namang sumama sa kampanya para kay Republican candidate Donald Trump ang tech billionaire na si Elon Musk. Bumisita siya sa swing state na Pennsylvania upang kumbinsihin ang mga undecided na botante na piliin si Trump. Kamakailan lang ay naging isang Republican mega donor si Musk matapos umabot sa $75 million ang naitulong nito sa Trump campaign. I think the ones that resonate for me at least are, we want safer cities, we want a secure border, we want sensible government spending.
We want support of the Constitution and the right, freedom of speech, right to bear arms. And that's what Donald Trump is going to do. Nagsalita na ang mga miyembro ng sikat na pop boy band na One Direction sa pagkamatay ng kanilang kagrupong si Liam Payne. Sa isang joint statement, sinabi ni Harry, Louis, Zayn at Niall na labis silang nabigla at nasaktan sa nangyari. Git nila hindi nila malilimutan ang mga alaalang kasama si Liam. Nag-post din si Harry ng kanilang picture ni Liam sa Instagram nito. Sa caption niya, inalala ni Harry ang mga pinagsamahan nila ni Liam. Tinawag naman ni Louis si Liam na mistulang isang kapatid at isang napakahalagang miyembro ng One Direction. Hiling naman ni Zayn, mayakap sana sa huling pagkakataon ang nasawing kagrupo. Pumanaw si Liam sa edad na 31 nitong Miyerkules matapos mahulog mula sa balkonahe ng kanyang hotel sa Argentina. Matapos ang ilang linggong oil price hike, presyo naman ng produktong petrolyo ay bababa. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit kita sa MMDA Live Cam. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA Balintawak northbound. Tinutugis na ng mga otoridad ang mga nasa likod ng umano'y pagdukot sa isang US national sa Zamboanga del Norte. Ang mga suspect nagpakilala pa umanong pulis. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Kinumpirma sa BNC ng PNP Region 9 Office ang pagdukot sa Amerikanong si Elliot O'Neill Eastman, isang American citizen mula Vermont, vlogger at may asawang Pinay na taga-barangay Poblacion, Cebuco sa Zamboanga del Norte. Confirm namin meron na po tayong identity niya and yung pinaka-basic and initial na nakuha natin, he married to a local dyan sa area and is staying in the Philippines for about 5 months pa lang. Ayon pa sa PNP, muntik pang makatakas sa 4 na armadong lalaki si Eastman. Pero nabaril siya sa paa at tuluyang natangay palabas sa dagat. Nag-resist po yung ating victim at siya po'y konfirmadong nabaril po sa paa. Agad namang bumuo ng task force ang pulisya para sa paglutas sa kaso. Una nang nai-report na armado ng mataas na kalibre ng baril ang 4 na abductors na nagpakilala pa umanong mga pulis. Naglunsad na ng operasyon ng PNP at AFP para tugisin ang mga sospek at iligtas ang biktima. Ayon sa DILG, actively searching ang lahat ng elements ng Armed Forces at PNP para sa kidnapped American citizen doon sa Mindanao area. Wala pang nakikitang indikasyon ng PNP na kidnap for ransom ang insidente, pero tuloy pa rin naman ang mas malalim na investigasyon. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC. Bahagyang umangat ang Philippine Stock Exchange Index sa trading ngayong araw. Nadagdagan ng 15 points ang PSEI na nagsara sa 74.15. 1.4% naman ang itinaas ng local stock market. Para sa buong linggo, nakaabang na ang mga investor sa paparating na third quarter earnings season. Nakabawi rin ang piso kontra dolyar na lumakas sa 57 pesos at 51 centavos ang palitan. Good news naman para sa mga motorista. Matapos ang 4 na sunod-sunod na linggo ng pagtaas, bawas presyo naman sa produktong petrolyo ang aasahan sa susunod na linggo. 50 to 75 centavos kada litro ang maaaring itapya sa presyo ng gasolina, piso naman sa diesel at kerosene. Ayon sa Energy Department, bahagyang humupa ang tensyon sa Middle East. Humina rin daw ang demand sa krudo dahil sa pagbagal ng ekonomiya ng China. Ibabalik ng Bank of America ang kanilang fixed income currencies and commodities o FICC business dito sa bansa. Ayon sa bangko, ang malakas na ekonomiya ng bansa at ang lumalaking interes mula sa mga mamumuhunan ang dahilan ng kanilang pagbabalik.
Kabilang sa mga serbisyong sakop nito ay debt securities at palitan ng pera at commodities gaya ng langis. Karaniwang nagfa-facilitate ang mga bangko upang mapadali ang sistema ng kalakalan para sa mga investor. Huling inialok ng bangko ang mga serbisyong ito nung unang bahagi pa ng 2000. Ayon sa BOA, makakatulong ang kanilang comeback para makahanap ang kanilang mga kliyente ng bagong investment opportunities. Nakatakda namang maglaan ng 20 bilyong piso ang Australia sa Pilipinas para suportahan ang ating mga layuning pangkaunlaran. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Mahigit 4 na bilyong piso ang ilalaan ng Australia sa Pilipinas kada taon bilang bahagi ng kalulunsad lang na Australia-Philippines Development Partnership Plan 2024 to 2029. 3.6 billion pesos ng halagang ito ay Official Development Assistance o ODA. Australia has been a long-standing and reliable development partner to you. Building on that fantastic track record, we're about to do a major step up. For the first time, we are actually launching a long-term plan that actually outlines where Australia's effort is going to be when it comes to development outcomes. Ang partnership plan ay bunga raw ng close consultation ng Australia at Pilipinas. Kabilang sa mga tutugunan nito ang pagpapanatili ng kapayapaan sa Bangsamoro Region at ang pagsusulong ng seguridad sa South China Sea alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. It is in absolutely Australia's interest to make sure the Philippines is peaceful, stable, and prosperous. Why? Because we live in the same region as you, and right now, you are at the forefront of protecting the rules-based order on behalf of the global community. Isusulong rin ng DPP ang pagpapalawak ng gender equality at social inclusion. We look forward to working with the Australian government on initiatives that will pave the way for economic growth, ensuring that no one is going to be left behind. Bahagi ng economic growth outlook na ito ang paglikha ng mga bagong trabaho at paghahanda sa mga kabataang Pilipino sa umuusbong na job market. Para sa agenda, Sujin Kim, BNC. Isang media executive ang bagong chairperson ng Commission on Filipinos Overseas. Inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos si Dante Ang II, ang CEO ng The Manila Times at dating chairperson ng National Book Development Board. Pinalitan niya si Romulo Arugay sa pwesto. Itinatag ang komisyon noong 1980 para ipagtanggol ang mga interes at kapakanan ng overseas Filipino workers. Pop culture fans dagsa sa New York Comic Con sa Amerika. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check sa EDSA Orense, bumper to bumper ang southbound. Northbound naman ay medyo moving. Pinaghahandaan na ng MMDA ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa nalalapit na undas. Ayon kay MMDA Chairman Roman Artes, lagpas 1,000 personnel ang ide-deploy nila mula October 27 hanggang November 4. Bawal din muna ang leave at day off sa mga kawani sa mga araw na ito. 26 na sementeryo sa NCR ang babantayan ng mga otoridad, kabilang ang Manila North Cemetery at Loyola Memorial Park. Inihahanda na rin ang mga ospital malapit sa mga sementeryo sakaling may health emergency. Tiniyak naman ng PNP, sapat daw ang bilang ng mga kapulisan na magbabantay sa mga pantalan, airport, bus terminals at mga sementeryo.
At makakausap po natin ngayon si Jason Salvador, Head ng Corporate Affairs ng PITX. Sir Jason, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Pinky, and magandang gabi po, Ma'am Corina. So, handa na ba ang PITX sa Undas? Ay, opo, handang-handa na po tayo dito. No? In fact, kahapon po, nagsagawa po tayo ng malawakang interagency meeting upang balangkasin at tiyakin yung mga sistema na gagamitin natin upang tiyakin na magiging ligtas, maayos, at kapani-pakinabang ang magiging paglalakbay ng ating mga kababayan. Kasama po natin sa pagpupulong kahapon ng Pinky ang MMDA, DOTR, LTO, LTFRB, SAIC at iba pang ahensya upang tiyakin ng tatlong bagay, ang tatlong S na tinatawag natin. Una-una dyan yung safety, pangalawa security, and pangatlo yung supply ng pampublikong sasakyan. Pag binabanggit po natin safety, ito po yung para i-check natin yung mga sasakyan po natin, no, kung roadworthy po sila. At siyempre, kasama rin po dito yung condition po ng mga tsuper na maghahatid sa ating mga kababayan. In terms of security, pinag-uusapan din po dyan dahil alam natin na magiging maraming tao sa ating mga terminal, sa mga pantalan, ay ang seguridad dahil iniiwasan natin na magkaroon ng untoward incidents sa mga namamantala. And of course, kailangan, lastly, no, yung supply, dahil alam natin maraming uuwi ng probinsya at babalik naman ng Metro Manila, kailangan tiyakin natin may sapat na supply po ng pampubliko sasakyan upang mahatid po sila sa kanilang mga destinasyon. Jason, any improvement siguro from the preparations last year sa Undas ngayong taon? Well, from what we saw, Ma'am Pinky, no, kailangan po natin improve yung traffic flow in and out of Metro Manila. Dito po kasi nagkakaroon ng konting delays, kaya naman nabibilaukan yung ating mga terminal dito dahil nagkakaroon po ng traffic palabas at papasok ng Metro Manila. Kaya kasama po ito sa napag-usapan namin ng MMDA kahapon at kakausapan din po yung mga LGUs involved. Upang sa ganun, tulungan po tayo na ayusin ang trapiko para hindi po mabarang ang ating mga kababayan. At least kasama niyo yung MMDA sa meeting kahapon, pero yun naman yung mga talagang mga ahensya na nakakasama ninyo tuwing Undas. Ilan bang inaasahan yung bilang ng mga pasahero? Medyo marami, Ma'am Pinky, no? Ang pagtaya po kasi natin based on historical data and sa ating mga estimates, hindi po bababa ng 2 million passengers ang dadaan po sa aming terminal magmula October 21 hanggang November 4. Bakit po ganito kahaba? Kasi this time nakikita natin na marami po sa ating mga kababayan na nasa work from home setup at mga hybrid setup ay pipiliin nila na mas maaga ng umuwi sa kanilang mga probinsya para hindi na makipagsabayan sa bunto po ng tao sa 30 at 31. Ang kagandahan lang nito, Ma'am Pinky, may spread out po yung ating mga kababayan at hindi po sila magkakaroon ng siksikan. Yun ang importante para ma-spread out sila para nga hindi magsiksikan. Mabilis lang, yung mga special permit, Sir Jason, kamusta para sa mga bus? Kasama po ito sa binalangkas po natin kahapon. Kasama natin ang pamunuan ng LTFRB at nangako naman po sila na mag-i-issue na po sila ng special permits during that time. At ngayon pa lang, magsisimula na po sila tumanggap ng mga applications. Ang maganda lang dito, Ma'am Pinky, nangako rin po ang LTFRB na maglalagay po ng mga tao sa mga ports po mismo natin, katulad po ng PITX. Kung kung kinakailangan naman, additional special permit, kaagaran makakapagbigay sila upang hindi na po maghintay na matagal yung ating mga kababayan. Maraming salamat, Jason Salvador, Head ng Corporate Affairs ng PITX. At pasok sa listahan ng Next Generation Leaders ng Time Magazine ang magkapatid na co-founders ng Masungi Geo-Reserve Foundation. Sa 20 tampok sa listahan, sina Ann at Billy, dumaliang lang ang natatanging mga Pinoy na nakapasok. Kinikilala ng Times ang kanilang ginagawa upang protektahan ang Masungi Limestone Formations at Upper Marikina Watershed sa Pilipinas. Pinangungunahan din ng Dumaliang Sisters ang paglaban sa mga banta sa lugar tulad na lamang ng deforestation at illegal mining. Kausapin natin ngayon ang isa sa mga co-founder ng Masungi Geo-Reserve, Billy Dumaliang. Billy, magandang gabi sa iyo. Billy? Ayusin natin yung audio. Is your audio on, Billy? Yes. Ayun na. Hello? Ayan, naririnig na kita. Una-una, congratulations. Thank you po at maraming salamat po Ma'am Pinky and Ma'am Corina sa pag-imbita po ngayong gabi. Marami na kayong nakuhang recognition. Paano ho kaya sa tingin mo makakatulong sa kampanyang protektahan ang Masungi dito sa inyong bagong recognition?
Well, in many instances po, no, yung ating mga civil society organizations, kapag po sila ay nasa silence o nare-repress, minsan po yung international community po talaga yung nagiging katulong po namin at kasangga namin dito sa laban na ito. So, we are very thankful that the international community ay nakikita po yung epekto at na-appreciate nila yung aming trabaho na ginagawa. So, hopefully, this is another signal po sa ating mga leaders na sana po ay makipagdialogo at makipag-usap po sa amin, makipagtulungan para magampanan po namin yung aming trabaho at maipagpatuloy po namin ito. Ang maganda din dyan, no, Billy, namumulat yung mata ng publiko, ng mga Pilipino. Yes, because dahil po meron tayong tourism component o tinatawag nating geotourism component, hindi po mababaw yung interaction at yung understanding ng mga Pilipino na nakakapunta sa Masungi dahil sila mismo ay nakapunta na. Kaya nga po kahit ano pong disinformasyon or maling impormasyon na nakakarating at na madalas pong mangyari, no, sa environment space and even in the larger society, meron po tayong experience, no, na binabalikan tungkol sa Masungi. Kaya hanggang ngayon ay patuloy po yung aming kampanya para maipagpatuloy yung aming proyekto. At ano ba yung mga hamon na inyong kinakaharap ngayon sa inyong advokasya? Yes, marami po kaming kinaharap, no, in the past years. Kaya nga po nakakatuwa itong recognition na to at nakakaiyak din dahil ang dami namin pinaghirapan, no. Merong mga forest invasion na napigilan natin through the help of the public at saka din the media. And then meron quarrying tayong napatigil dito na 1,300 hectares. And of course, a lot of stories about all the other illegal activities happening. Kamakailan po, unfortunately, in-announce ng DNR na gusto nilang kanselahin ang aming agreement. So, syempre, napakalaki po ng epekto nun sa aming operations at sa moral ng aming mga tao and of course, sa safety ng aming mga rangers, up to 80 rangers kami. And so, yun po yung gusto natin na magkaroon po ng espasyo sana for this administration to appreciate the work that we do and to continue to work with us in preserving this area so vital to Metro Manila. Bantayan natin ang mga susunod na hakbang hinggil dito. Maraming salamat at muli congratulations, Masungi GeoReserve co-founder Billy Dumaliang. Exciting time para sa mga pop culture fans dahil nagbabalik ang Comic-Con sa New York. Gaya sa mga nakaraang taon, dinumog ang event na nagsimula kahapon at magtatapos hanggang Linggo, October 20. Bumahari agad ng surprises sa simula ng show kung saan nagbigay ng sneak peek sa mga series na Dune, Prophecy, The Penguin at ang upcoming film ng Russo brothers na The Electric State. Ilan sa mga guest speakers ngayong taon, mga sikat na Hollywood actors gaya ni Elizabeth Olsen, John Boyega at Josh Brolin. New York Comic Con is the best event of the year. It's the thing I look forward to all year long. Everyone here all likes the same things and everybody's fun. Hindi lang basta laruang pambata ang Lego. Sa Denmark, iba't ibang artworks ang nabubuo kahit ng matatanda. Gamit lang ang laruang ito. Simula 2017, nagdaraos na ng Lego exhibit sa bansa kung saan itinatampok ang mga masterpiece ng 15 napiling Lego builders. Ang highlight ngayong taon, Golden Dragon, lumang mansyon at kabalyerong nakasakay sa kabayo at lahat gawa sa Lego. At bago tayo magtapos, tampok sa bagong episode ng The Lifestyle Lab bukas ang 2 fashion event sa Metro Manila. Silipin natin ang mga koleksyon ng mga bago at veteranong designer sa report ni Marie Lozano. Abala ngayon sa iba't ibang events ang industriya ng fashion. Dumalo at rumampa ang maraming personalities sa BYS Fashion Week, ang annual celebration para sa mga designers, stylists at mga supporters ng fashion dito sa Pilipinas. Nakita namin ang futuristic collection ng local designer na si Jazz Cerezo sa kanyang debut solo show.
Congratulations on the show, and you are the finale. So how does it feel? It's kind of overwhelming, pressured at the same time. It's my first solo show, so yeah, happy, also excited, very excited. We've worked hard months for this show. Binigyang buhay ni Jazz ang futuristic na mundo ng sci-fi ng pelikulang Dune sa pamamagitan ng kanyang monochromatic at futuristic designs, draped fabrics at structured silhouettes. Nasulyapan naman namin ang nakaraan sa fashion collection ni Marites Pineda, isang kilalang advocate ng Philippine art and culture. Pagsasamahin niya ang art at fashion sa pagpili ng ilang mga vintage outfits niya na gawa ng mga master sa fashion gaya ni Batiste Tesoro at Steve De Leon. Ibibida sa show ang mga heritage fabrics dito sa Pilipinas na bibigyang buhay sa canvas ng mga contemporary artists. Ang mga events na ito ay nagbibigay patunay na ang fashion ay hindi lamang tungkol sa mga uso. Ito rin ay paraan sa pag-alaala ng nakaraan. Alamin ang buong kwento ng mga fashion events na ito tampok sa bagong episode ng The Lifestyle Lab bukas ng 10 a.m. Dito lang yan sa Billionario News Channel. At kami naman ni Pinky ay nakikiisa ang fashion sa Masingo G-Reserve. Go green. Go green, Go Masumi. green. Oo. We congratulate them. Alam mo yung ganyang advokasya for the environment, hindi madali, ano? So it's really exceptional. So congratulations sa inyo. At maganda nga namumulat yung mata natin Oo, dito, yung yes. publiko, Oo. para to preserve the environment. No matter what, kasi matindi rin yung pinagdaanan nila. Right, right. As in any advocacy in this country. Go green! Go green! Happy Friday! Happy Friday, everyone! At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.